Pirpirmahan mo ang mga papel na ito ngayon din, Frida. Hindi kita kailanman minahal. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali at anino sa buhay ko na gusto ko nang burahin. Ang boses ni Mateo ay malamig pa sa yelong nasa baso ng mamahaling wine na hawak niya. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Sa harap ng nagniningning na mga chandelier, ng marangyang restaurant sa gitna ng selebrasyon ng kanilang ikasampung anibersaryo, ang mga salitang iyon ay tila mga laslas ng kutsilyo sa hangin. Napatigil ang mundo ni Frida. Sa ilalim ng lamesang natatakpan ng puting telang seda, mahigpit na nakakapit ang kanyang mga daliri sa isang asul na folder. Doon sa loob ng folder na iyon ay ang orihinal na titulo ng mansion ng mga De Silva. Nakakatapos lang niyang bayaran ang natitirang utang sa bangko gamit ang lahat ng kanyang lihim na ipon sa loob ng 10 taon. Iyon sana ang kanyang sorpresa, para sa asawa isang simbolo ng kanilang bagong simula. Isang patunay na hindi na sila kailangang mangamba sa kanilang kinabukasan. Ngunit ang sorpresang nakahain sa kanya ay isang lason. Ang ingay ng mga kubyertos at mahinang tawanan ng mga bisita sa paligid ay biglang naglaho na palitan ng isang nakakabinging katahimikan na tila humihigop sa kanyang hininga. Ang hapdi ng pagkakaipit ng kanyang mga kuko sa balat ay hindi man lang niya naramdaman kumpara sa unti-unting pagkadurog ng kanyang puso. Anong ibig mong sabihin, Mateo? It's our anniversary. Nagbibiro ka lang, di ba? Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos pabulong umaasa pa rin sa isang himala na babawiin ng asawa ang binitawang salita. Bago pa makasagot si Mateo, isang matalas na tunog ng pagbagsak ng tumpok ng mga litrato ang umalingaw-ngaw sa kanilang mesa. Ang kamay ni Doña Aurora na may suot na naglalakihang diamante ay madiing nakadantay sa ibabaw ng mga larawan. Huwag ka nang magpanggap na inosente, Frida, matalim ang pagkakasabi ng kanyang biyenan. Ang mukha nito ay puno ng pagkamuhi, na tila badiring-diri siyang makaharap ang manugang. Lahat kami ay alam na ang kalaswaan mo. Ginamit mo ang pera ng foundation ng pamilya De Silva para sa sarili mong luho at para sa lalaki mo. You are a disgrace. Isang malaking linta na sumipsip sa dangal ng aming apelyido. Napatingin si Frida sa mga larawan. Labo-labo ang kanyang paningin, ngunit malinaw ang mga anggulo, mga larawang kuha sa malayo. Pinapakita siyang kausap ang isang lalaki sa madidilim na sulok. Alam niya ang totoo. Ang lalaking iyon ay ang kanyang financial broker na tumulong sa kanya upang ayusin ang utang ng mga De Silva ng palihim. Pero sa harap ng lahat ng mga panauhing naroon, ang mga kasosyo sa negosyo, ang mga elitistang Maynila, at maging ang media, ang mga larawang iyon ay sapat na upang hatulan siya ng kamatayan ng kanyang reputasyon. Mateo, please. You know me, hindi ko magagawa yan. Doña Aurora is lying, pagsusumamo ni Frida pilit, na hinahanap ang kahit katiting na tiwala sa mga mata ng asawa. Ngunit tumayo si Mateo, tumalikod sa kanya, at tumabi kay Bianca, ang babaeng kanina patahimik, na nakaupo sa kabilang panig, ang babaeng ipinakilala sa kanya bilang isang mahalagang investor. Ang paraan ng paghawak ni Mateo sa baywang ni Bianca ay nagpakita ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Ang hiya na idinulot mo sa pamilyang ito ay hindi na mabubura ng kahit anong paliwanag, saad ni Mateo nang hindi man lang siya tinitingnan. I want you out of my house, out of my life, at malayo sa anak ko. You don't deserve to be a De Silva. Ang mga salitang malayo sa anak ko ay tila isang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Frida. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bigat ng bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dumurog sa kanyang dibdib. Ang paligid ay nagsimulang gumalaw muli, ngunit sa paraang mas malupit. Narinig niya ang mga bulungan ng mga tao, ang mga mapanghusgang tingin, at ang halakhak ni Doña Aurora na tila isang tagumpay. Dahan-dahang tumayo si Frida. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa marupok na salamin, handang gumuho sa anumang sandali. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang malamig na kapayapaan ang unti-unting gumapang sa kanyang sistema. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa ng higit pa roon. Hinawakan niya ang asul na folder na naglalaman ng titulo ng mansion, ang titulong siya ang tunay na nagmamay-ari, ngunit hindi niya muna ipapakita ang kanyang alas. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mateo, pagkatapos ay kay Doña Aurora at huli kay Bianca na may suot ng ngiting mapang-uyam. Ang kanyang nanginginig na kamay ay kinuha ang baso ng tubig sa lamesa, hindi upang uminom,
kundi upang pigilan ang sariling bumagsak ang mga luha sa harap ng mga kaaway. Sa isang iglap, tila nawala ang lahat ng kulay sa marangyang silid. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan na ang 10 taon ng kanyang pagsasakripisyo ay itinapon sa basura ng pamilyang inakala niyang kinalalagyan niya. Tumalikod si Frida at naglakad palabas ng restaurant. Bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang marating niya ang pinto, tumigil siya sandali at lumingon sa huling pagkakataon. Nakita niya ang pamilya De Silva na muling nagtataas ng kanilang mga baso na tila ba ipinagdiriwang ang pagtatapon sa kanya. Nanatili sa kanyang isipan ang isang tanong na paulit-ulit na humahampas sa kanyang kamalayan. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang sugat ng pagkakanulo bago ang kanyang pag-ibig ay maging isang apoy na tutupok sa lahat. Lumabas siya sa ulan basang-basa mag-isa at wala ni isang kusing sa bulsa. Ngunit sa kanyang isipan, nagsisimula ng mabuo ang isang plano. Isang plano na hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa anak na ipinangako niyang kukunin niya pabalik anuman ang mangyari. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mukha ni Frida ay tila mga karayom na nagnanais manunuot sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Sa harap ng dambuhalang gate na gawa sa bakal ng mansyon ng mga De Silva, nakatayo ang isang babaeng nawalan ng lahat sa loob lamang ng isang oras. Ang tunog ng pagkakandado ng trangka ay umaling-awngaw sa tahimik na kalsada, isang hudyat na ang pintong dati niyang binubuksan nang may kagalakan ay isa na ngayong pader na naghihiwalay sa kanyang buhay. Napahawak si Frida sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang pintig ng kanyang puso. Hindi ang mawala ang karangyaan ang masakit, kundi ang maisip na sa likod ng mga pader na iyon, ang kanyang anak na si Anika ay mahimbing, na natutulog walang kamalay-malay na ang kanyang ina ay itinapon sa kalsada na parang basurang walang silbi. Ang alaala ng tawa ng bata at ang amoy ng buhok nito ay tila isang multong humahabol sa kanya, pinupunit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Frida, Diyos ko, hiha. Isang pabulong na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa maliit na siwang sa gilid ng gate, lumabas si Nanay Isabel, ang matandang tagapagsilbi, na naging kanlungan ni Frida sa loob ng 10 taon ng pagtitiis sa mansyon. Ang matanda ay nanginginig hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa takot na mahuli ng malupit na si Doña Aurora. Mabilis nitong iniabot ang isang maliit na balot na nakabalot sa plastik upang hindi mabasa ng ulan. "Sabel, bakit ka lumabas? Mapapahamak ka ng hihinang," sabi ni Frida habang pilit na itinatago ang kanyang mga luha. "Hindi ko kayang makita kang ganito, Hija. Utang ko sa iyo ang buhay ng pamilya ko noong nagkasakit ang asawa ko. Heto, kinuha ko ang jacket ni Anika at ang ilang gamit mo na mabilis kong nadampot bago nila ilock ang kwarto mo," bulong ni Nanay Isabel habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ni Frida. "Magpakatatag ka, ang bata ay ligtas sa loob, pero hinahanap ka niya. Sinabi ni Doña Aurora na iniwan mo raw siya para sa ibang lalaki. Huwag kang maniniwala sa kanila, Frida." Ang hapdi sa puso ni Frida ay napalitan ng isang nagbabagang galit. Ang marinig na nilalason na ng kanyang biyenan, ang isipan ng kanyang anak, ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Niyakap niya ang jacket ni Anika, dinala ang bango nito sa kanyang ilong at sa sandaling iyon ang huling bahagi ng kanyang pagiging martir ay tuluyan ng naglaho. "Salamat, Nanay Isabel. Bantayan mo ang anak ko. Sabihin mo sa kanya babalik si Mama. At kapag bumalik ako, hinding-hindi na nila tayo magagalaw," mariing sabi ni Frida, ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ay nagningning na ngayon sa ilalim ng ilaw ng poste, tila isang kislap ng talim ng kutsilyo. Naglakad palayo si Frida, hindi lumingon kahit isang beses. Ang bawat hakbang niya sa baha at putik ay tila isang panata. Pumasok siya sa isang maliit at madilim na eskinita, malayo sa mga kamera ng Forbes Park, at doon ay sumilong sa ilalim ng isang waiting shed. Inilabas niya ang kanyang cellphone na himalang may kaunti pang battery. Sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha. Isang mensahe ang pumasok, isang notification mula sa pribadong server na tanging siya lang ang may access. Ang mga numero sa screen ay hindi lamang mga digit. Sila ang mga hininga ng pamilya De Silva na hawak niya sa kanyang mga kamay. Biglang nag-vibrate ang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa normal na pagkakataon, hindi niya ito sasagutin, ngunit sa gabing ito wala nang normal sa kanyang buhay. "Hello," ang kanyang boses ay tuyo at matigas. "Mrs. De Silva,
This is the remedial department of South Manila Bank. Tumatawag kami dahil sa overlimit at unpaid amortization ng construction loan ni Mr. Mateo de Silva. We tried contacting him and Doña Aurora, but their lines are busy. Since you are the primary guarantor recorded in our private security escrow, we are informing you that the foreclosure proceedings for the De Silva estate will commence in 48 hours unless the balance is settled. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Frida sa gitna ng dilim. Ang mansion na kakatapon lang sa kanya ay nanganganib na mawala sa mga taong nagmalaki sa kanya. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagganti at ang orasan ay nagsimula ng tumakbo. Naramdaman ni Frida ang paninigas ng kanyang panga. Ang pamilyang umubos ng kanyang pagkatao ay kasalukuyang nagdiriwang sa loob ng isang bahay na bukas ay maaari ng kunin ng bangko, isang bahay na siya lang ang may kapangyarihang isalba. Huminga siya nang malalim ang lamig ng ulan ay hindi na niya nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng darating na paghihigante. Ngunit sa kabila ng kanyang hawak na alas, isang mabigat na katotohanan ang bumabagabag sa kanya. Paano niya maliligtas ang kanyang anak kung siya mismo ay itinuturing na ngayong kriminal sa mata ng batas dahil sa mga peking ebidensya ni Doña Aurora? Itinago niya ang phone at muling niyakap ang jacket ni Anika. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng waiting shed. Ang salamin ng bintana ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga matang pamilyar, ngunit mapanganib ang tumingin sa kanya. Ang pinto ng itim na sasakyan ay bumukas ng walang ingay, tila isang aninong lumitaw mula sa kalsadang binubura ng ulan. Lumabas ang isang lalaking naka-uniforme ng Draper, hawak ang isang malaking payong na tila isang kalasag laban sa bagsik ng langit. Handa na ang lahat sa sanctuary, Ma'am Frida. Kanina pa po naghihintay ang team, ang boses nito ay puno ng respeto, isang paggalang na hinding-hindi ibinigay ni Mateo sa kanya. Tumango si Frida at sumakay. Ang lamig ng aircon sa loob ng sasakyan ay sumalubong sa kanyang basang balat, ngunit mas malamig ang kanyang determinasyon. Habang binabaybay nila ang mga kalsada ng Makati, tinitingnan niya ang bawat ilaw ng lungsod bilang mga saksi sa kanyang pagbabalik. Hindi siya ang kawawang asawa na itinapon. Siya ang arkitekto na wawasak sa pundasyon ng mga De Silva. Huminto ang sasakyan sa isang upscale condominium na malayo sa marangyang ingay ng Forbes Park. Sa loob ng unit, 402, isang minimalistang silid ang bumungad sa kanya, puno ng mga screen ng computer at mga dokumentong maayos na nakasalansan. Ito ang kanyang lihim na kaharian, ng lugar kung saan ang bawat sentimo ng yaman ng mga De Silva ay dumaan sa ilalim ng kanyang matalas na paningin sa loob ng 10 taon. Mamang escrow account ay naka-standby na. Isang pindot nyo lang magsisimula na ang domino effect, pahayag ng isang lalaking nasa harap ng mga monitor. Si Ben, ang kanyang pinagkakatiwalaang IT expert. Umupo si Frida sa harap ng main console. Ang liwanag ng screen ay sumalamin sa kanyang mga mata, nagbibigay ng isang nakakatakot na ningning. Binuksan niya ang interface ng De Silva Family Trust. Doon nakita niya ang listahan ng mga supplementary credit cards, ang mga card na ginagamit ni Mateo at Doña Aurora para sa kanilang marangyang pamumuhay. Akala niyo ba ang apelyido niyo ang nagpapakain sa inyo? Bulong ni Frida sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Simulan natin sa pinakamahalaga sa inyo, ang inyong luho. Sa isang mabilis na utos sa system, inirevoke ni Frida ang lahat ng access ng mga supplementary cards. Isa-isang nagkulay pula ang mga status sa screen: deactivated, frozen, unauthorized. Samantala, sa isang eksklusibong VIP room ng isang tanyag na casino sa Manila, si Doña Aurora ay nakaupo sa harap ng baccarat table. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa habang hawak ang isang baso ng mamahaling champagne. Sa paligid niya ay ang kanyang mga kaibigang alta sosyedad, nakikinig sa kanyang bawat pagyayabang. Alam niyo, ang swerte talaga ni Mateo nang mapalayas namin ang linta na si Frida. Ngayon ang pamilya namin ay malaya na sa kanyang malaswika ni Aurora habang itinataya ang isang tumpok ng chips na nagkakahalaga ng ₱250,000. I-charge nyo na lang sa card ko ang lahat ng inumin ng mga kaibigan ko dito. Nang ilapit ng pit boss ang card terminal, kinuha ni Aurora ang kanyang gintong credit card nang may kayabangan. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, ang makinang naglalabas ng resibo ay nanatiling tahimik. Isang pulang ilaw ang kumislap sa terminal. "I'm sorry, Doña Aurora. Ang card niyo po ay declined," magalang nasabi ng tauhan ng kasino.
Napakunot ang noo ng matanda, ang kanyang boses ay tumaas ng ilang oktaba. Anong decline imposible? Baka sira ang makina nyo, subukan mo uli. Sinubukan uli ng tauhan, ngunit ang resulta ay pareho. Ang mga bulungan ng kanyang mga kaibigan ay nagsimulang kumalat sa silid. Ang hiya na palagi niyang kinatatakutan ay unti-unti nang bumabalot sa kanya sa gitna ng publiko. Subukan mo itong isa ko pang card. Halos isigaw na ni Aurora. Ngunit gaya ng nauna, ang lahat ng kanyang mga card, maging ang kanyang emergency card, ay lumabas na unauthorized access. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim na bar, si Mateo ay kasama si Bianca. Ipinagdiriwang nila ang kanilang kalayaan gamit ang pinakamamahaling alak. Sa wakas, Mateo, wala nang hahadlang sa atin. Ang yaman ng De Silva ay sa atin na malambing, nasabi ni Bianca habang nakasandal sa balikat ng lalaki. Ngunit bago pa makasagot si Mateo, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Hindi ito tawag mula sa bangko kundi isang urgent email notification mula sa Board of Directors ng De Silva Group of Companies. Nanlamig ang mga kamay ni Mateo nang basahin ang subject line, Emergency Audit and Suspension of Executive Powers. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay, ang baso ng alak na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri, tumama sa sahig, at ang likido ay kumalat na parang dugo sa madilim na silid. Itapon niyo lahat yan sa labas. I don't want to see anything that smells like that woman in this room. Punuin niyo ang kwartong ito ng mga sariwang bulaklak, yung pinakamahal. Ang boses ni Bianca ay tila isang matalim na huni ng ibon na nambubulabog sa katahimikan ng master bedroom. Ang silid na sa loob ng 10 taon ay naging kanlungan ni Frida. Nakatayo si Bianca sa gitna ng kwarto, suot ang isa sa mga mamahaling silk robe ni Frida, habang ang mga kasambahay ay nagmamadaling ilabas ang mga gamit na pinaghirapan ng dating may bahay. Mula sa screen ng kanyang laptop sa condo, pinapanood ni Frida ang bawat galaw ni Bianca sa pamamagitan ng maliit at nakatagong camera na itinanim niya sa loob ng isang antique na orasan sa ibabaw ng fireplace. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit, ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa palad, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang bawat damit na inihahagis ni Bianca sa sahig ay tila isang piraso ng kanyang pagkatao na niyuyurakan. You're doing the right thing, Bianca. Pumasok si Doña Aurora sa silid, may hawak na pamaypay at may mapang-uyam na ngiti. Dapat lang naburahin ang bakas ng babaeng yan. She was just a temporary shadow in this mansion. Ikaw ang nararapat dito dahil ikaw ang may kakayahang itaas ang dangal ni Mateo. Thanks, tita. I promise hinding-hindi niyo pagsisisihan na ako ang pinili niyo, sagot ni Bianca sabay halik sa pisngi ng matanda. Ngunit ang eksenang iyon ay biglang naantala ng bumukas ang pinto at pumasok ang isang maliit na figura. Si Anika na nakasuot pa ng kanyang pantulog ay may hawak na lumang manika. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot at kalituhan habang nakikita ang mga gamit ng kanyang ina na tila basurang itinatambak sa malalaking itim na supot. Ano pong ginagawa niyo sa gamit ni Mama? Bakit niyo itinatapon ang mga dress niya? Ang boses ng bata ay nanginginig, punong-puno ng kawalang malay na unti-unting dinudurog ng realidad. Huminto si Bianca at tumingin sa bata ng may pagkairita. Anika, baby, listen. Your mama is not coming back. She went away with another man. Mula ngayon ako na ang bago mong mommy. Isn't that exciting? Hindi. Hindi ka si Mama. Sinungaling ka? Isang malakas na sigaw ang kumawala sa dibdib ng bata. Tumakbo si Anika patungo sa tambak ng mga damit at niyakap ang isang asul na scarf, ang paboritong scarf ni Frida. Akin to kay Mama too. Anika, stop it. Huwag kang maging bastos, saway ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Lumapit ang matanda at marahas na hinablot ang scarf mula sa mga kamay ng bata. Ang mama mo ay isang masamang babae. Iniwan ka niya dahil hindi ka niya mahal. Kaya tumahimik ka kung ayaw mong maparusahan. Ang mahinang paghikbi ni Anika ay naging isang malakas na pag-iyak na tila humihiwa sa kaluluwa ni Frida na nanonood mula sa malayo. Nakita ni Frida kung paano itulak ng bahagya ni Bianca ang bata palayo sa kama. Isang pagkilos na tila baliwala lang sa kanila, ngunit para sa isang ina ito ay isang deklarasyon ng giyera. Get this child out of here, sabal utos ni Aurora sa matandang katulong na nakatayo sa gilid na may luha rin sa mga mata.
Dalhin mo siya sa kwarto niya at i-lock ang pinto. Hindi siya pwedeng lumabas hanggat hindi siya natututong rumespeto. Sa screen nakita ni Frida ang huling sulyap ni Anika, isang tingin na puno ng pait at pangungulila bago siya tuluyang kinaladkad palabas ng silid. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Frida, mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya kanina. Nanginginig ang buong katawan ni Frida. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa galit. Hinawakan niya ang screen ng laptop, tila ba gusto niyang abutin ang kanyang anak sa kabilang panig ng teknolohiya. Konting tiis lang, Anika, bulong ni Frida, ang kanyang boses ay puno ng pait at pangako. Hahayaan ko silang magsaya sa kwartong yan ngayong gabi. Pero sisiguraduhin ko na ang bawat luhang ibinagsak mo ay babayaran nila ng libo-libong beses. Biglang lumapit si Bianca sa antique na orasan kung saan nakatago ang camera. Tila may napansin ito. Ang mukha ni Bianca ay lumaki sa screen ni Frida, ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa lens. Dahan-dahang itinaas ni Bianca ang kanyang kamay patungo sa orasan. Ang bawat segundo ay tila tumigil para kay Frida. Kung matatagpuan ni Bianca ang camera, mapuputol ang kanyang tanging ugnayan sa loob ng mansion. Walang sumasagot sa mga tawag ko, Mateo. Lahat sila tila biglang naging bingi at bulag sa mga pabor na hiningi ko. Ang boses ni Mateo ay puno ng frustration habang pabalik-balik siya sa loob ng kanyang opisina. Ang silid na ito, na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan bilang bagong CEO, ay tila unti-unti nang nagiging isang masikip na hawla. Ang mga folder ng mga hindi natuloy na kontrata ay nakatambak sa kanyang lamesa, mga piping saksi sa kanyang bumabagsak na kredibilidad. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng kanyang tahimik na kondo, nakaupo si Frida sa harap ng kanyang laptop. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa screen na nagbibigay ng asul na anino sa kanyang seryosong mukha. Sa kanyang kaliwang kamay ay hawak niya ang asul na scarf ni Anika, ang tanging bagay na nagpapanatiling buhay sa kanyang katinuan. Gamit ang kanyang kanang kamay, sinimulan ni Frida ang susunod na hakbang. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa keyboard, tila ba nagpapatugtog ng isang requiem para sa mga De Silva. Ben, i-activate na ang Phase 2, utos ni Frida sa kanyang kasama sa kabilang linya. Ipadala ang anonymous notice sa personal email ni Doña Aurora. Gusto kong siya ang unang makakita ng anino ng kanilang pagkatalo. Copy, ma'am. Sent na po, tugon ni Ben. Bumalik ang tingin ni Frida sa monitor na nagpapakita ng loob ng mansion. Nakita niya si Doña Aurora na nakaupo sa kanyang paboritong sofa, may hawak na tablet habang uminom ng tsaa. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang baso ng tsaa ay dahan-dahang nayanig sa kanyang kamay hanggang sa tumapon ang mainit na likido sa kanyang mamahaling seda na saya. Ang email ay maikli ngunit nakamamatay. Ang pundasyong kinatatayuan nyo ay hiram na lupa na lamang. Sa loob ng 48 oras ang De Silva Estate ay hindi na sa inyo. Hanapin nyo ang kumpanyang Althea Holdings kung gusto nyong malaman kung sino ang bagong may-ari ng inyong mga panaginip. Mateo, Mateo, pumasok ka dito, sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay naging paos sa takot. Mabilis na tumakbo si Mateo mula sa kanyang study room patungo sa sala. Ano yun, ma? Bakit ka sumisigaw? Ipinakita ni Aurora ang screen ng tablet. Anong ibig sabihin nito, Althea Holdings? Bakit sinasabi dito na ang mansion natin ay nakasanla sa kanila? Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng papeles para ayusin ang utang sa bangko noong nakaraang buwan. Nanlamig si Mateo. Ang kanyang panga ay nanginig. Hindi ko alam. Ang sabi ng bangko, bayad na ang lahat. Si Frida ang huling humawak ng mga papeles na iyon bago natin siya pinalayas. Kung ganon, niloko niya tayo. Pagngangalit ni Aurora, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang babaeng iyon, ginamit niya ang pera natin para bilhin ang sarili nating bahay sa ilalim ng ibang pangalan. Sa screen ng laptop ni Frida, kitang-kita niya ang bawat ekspresyon ng mag-ina. Ang kanilang pagkagulat ay tila isang matamis na himig sa kanyang pandinig. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa isang sulok ng sala, nakita niya si Bianca na nakikinig sa usapan. Hindi ito mukhang natatakot. Sa halip, ang mga mata nito ay nagpakita ng isang kakaibang kinang, ang ningning ng isang taong naghahanap ng paraan kung paano makakaligtas sa lumulubog na barko. Muling huminga ng malalim si Frida. Hinaplos niya ang scarf ni Anika at idinikit ito sa kanyang pisngi. Ang bawat sentimo ng utang na binuo ng mga De Silva ay dumaan sa kanyang kamay upang protektahan sila noon, ngunit ngayon ang bawat sentimong iyon
ang magiging lubid na sasakal sa kanila. Akala niyo ba ay pera lang ang kinuha ko sa inyo, bulong ni Frida sa kadiliman ng kanyang silid? Ang kinuha ko sa inyo ay ang inyong seguridad. Gusto kong maramdaman niyo kung paano ang mawalan ng bubong sa gitna ng unos. Habang nagkakagulo ang mag-ina sa sala, isang panibagong notification ang lumitaw sa screen ni Frida. Isang encrypted na mensahe mula sa isang hindi kilalang source. I have the files you're looking for. Meet me at the old chapel at midnight. Napakunot ang noo ni Frida. Hindi ito bahagi ng kanyang plano. May ibang taong nakakaalam sa kanyang ginagawa at ang taong iyon ay maaaring maging susi o ang kanyang huling kapahamakan. Huwag kang matakot, Frida. Nandito ako para tulungan kang bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa iyo. Ang boses na iyon ay malumanay, tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Sa loob ng matandang kapilya kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga upos na kandila, nakatayo ang isang lalaking may tindig na puno ng awtoridad at tiwala sa sarili. Si Attorney Carlo Velez. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Frida nang may halo ng awa at paghanga. Napatigil si Frida sa gitna ng aisle. Ang amoy ng namuong insenso at lumang kahoy ay humahalo sa amoy ng ulan na dala niya mula sa labas. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang bag, handang tumakbo sa anumang sandali. Sa mundong ginagalawan niya, ang salitang tulong ay madalas na may katumbas na patibong. Carlo, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang tungkol sa ginagawa ko? Tanong ni Frida, ang kanyang boses ay tila isang babala. Dahan-dahang lumapit si Carlo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sementong sahig ay mabagal at kalkulado. Tumigil siya sa distansyang sapat lamang upang maramdaman ni Frida ang kanyang presensya, ngunit hindi para ito ay matakot. Matagal na kitang pinagmamasdan, Frida. Alam ko ang talino mo. Alam ko rin ang bawat sakripisyong ginawa mo para sa pamilya De Silva na hindi nila kailanman pinahalagahan, wika ni Carlo, habang inilalabas ang isang silver na USB mula sa kanyang bulsa. Hawak ko rito ang mga ebidensya ng money laundering ni Mateo at ang mga peking pirma ni Doña Aurora sa mga dokumento ng foundation. I can give this to you and we can take them down together. Napatingin si Frida sa USB para itong isang kumikinang na hiyas sa gitna ng kadiliman, ang susi na magpapalaya sa kanya at magbabalik kay Anika sa kanyang mga bisig. Naramdaman ni Frida ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Gusto niyang maniwala. Sa loob ng 10 taon ng pag-iisa sa loob ng mansyon ngayon lamang, may isang taong tila handang tumayo sa tabi niya laban sa mga higante. Bakit, Carlo? Bakit mo ito ginagawa? Lumapit pa ng kaunti si Carlo. Itinaas niya ang kanyang kamay, tila mag-aalinlangan, bago dahan-dahang inayos ang isang hibla ng basang buhok ni Frida na humaharang sa kanyang mukha. Ang init ng kanyang mga daliri ay nagdulot ng isang kakaibang kaba sa dibdib ni Frida, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan sa piling ng malamig na si Mateo. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan, Frida. At dahil naniniwala ako na ang isang katulad mo ay hindi dapat dinudurog ng mga taong walang ibang alam kundi ang manira. Bulong ni Carlo, ang kanyang mga mata ay tila nangangako ng kaligtasan. I want to be your sword, Frida. Let me help you win this war. Isang sandali ng katahimikan ng namayani. Ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng ulan sa bubong ng kapilya. Gustong magtiwala ni Frida, ngunit ang kanyang instinct ay nagbubulong ng pag-iingat. Inabot niya ang USB, ang kanilang mga daliri ay nagkadikit ng bahagya, nagpadala ng isang kuryente ng emosyon na nagpalito sa kanyang isipan. Salamat, Carlo, pabulong na sagot ni Frida. Para kay Anika, Frida. Gagawin natin ito para sa kanya, pagtitiyak ng abogado, bago ito dahan-dahang tumalikod at lumabas sa kapilya. Iniwan si Frida na mag-isa sa harap ng altar. Ngunit paglabas ni Carlo sa dilim ng kalsada, ang kanyang malumanay na mukha ay biglang nagbago. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Nasa kanya na ang pain, saad ni Carlo sa kabilang linya. Gaya ng napag-usapan natin, Doña Aurora, hayaan nating isipin niya na siya ang may hawak ng alas bago natin siya tuluyang ibaon sa lupa. Mula sa anino ng isang puno lumitaw ang sasakyan ni Doña Aurora. Ang salamin ng bintana ay bumaba sapat lamang upang makita ang nanlilisik na mga mata ng matanda. Siguraduhin mo lang, Carlo, dahil kapag pumalya ka, ikaw ang isusunod ko sa kanya. Ang mga hikaw na ito ay pag-aari na ng isang tunay na De Silva ngayong gabi, hindi ng isang traidor na pinalayas,
at kinalimutan na ng kasaysayan. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa speaker ng laptop ni Frida malinaw at puno ng pagmamalaki. Sa screen kitang-kita ang kislap ng mga diamante sa ilalim ng mga spotlight ng isang marangyang charity gala. Ngunit hindi ang kinang ng bato ang nagpatigil sa paghinga ni Frida, kundi ang pamilyar na hugis ng mga hikaw na iyon, ang pamanang hikaw na huling alaala sa kanya ng kanyang yumaong ina. Nabitawan ni Frida ang baso ng tubig na hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig at ang pagkalat ng tubig ay hindi man lang niya napansin. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa screen kung saan masayang humaharap sa mga kamera si Bianca suot ang mga hikaw na ipinangako ni Frida na hinding-hindi niya mawawala. Ang mga hiyas na iyon, ang tanging bagay na itinago niya sa loob ng isang lihim na vault sa mansion sa pag-aakalang ligtas ito sa kasakiman ng kanyang biyenan. Bagay na bagay sa iyo, Bianca. Simbolo yan ng bagong simula ng aming pamilya, dagdag pa ni Aurora, habang inaalalayan si Bianca sa harap ng mga mamamahayag. Naramdaman ni Frida ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakluban ng tuyong buhangin, mahapdi at mahirap lunukin. Ang bawat tawa ni Bianca sa screen ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang dangal. Naalala niya ang gabi bago mamatay ang kanyang ina, kung paano nito inilagay ang mga hikaw sa kanyang palad at sinabing, "Huwag mong hahayaang makuha ito ng mga taong walang puso, Frida. Dala nito ang ating kasaysayan." Ngayon ang kasaysayang iyon ay ginagawang palamuti ng isang babaeng sumira sa kanyang tahanan. Hayop kayo. Pabulong na sambit ni Frida, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinapanood ang pag-indak ni Bianca sa tabi ni Mateo. Ang lalaking nangako sa kanya ng proteksyon ay nakatayo doon nakangiti, tila walang pakialam na ang alahas ng kanyang asawa ay ninakaw na ng kanyang kabit. Ang bawto sa loob ni Frida ay hindi na mapigilan. Ang sakit na kanina ay tila isang tahimik na ilog ay naging isang rumagasang baha ng paghihiganti. Hindi siya pwedeng manatili lang dito at manood. Kung gusto ni na Aurora at Bianca ng isang palabas, ibibigay niya ito sa kanila. Mabilis siyang tumayo. Hinablot niya ang kanyang itim na blazer at ang USB na ibinigay ni Carlo. Bagaman may pag-aalinlangan pa siya sa abogado, ang galit niya sa mga De Silva ay mas matimbang sa takot na maloko. "Ben, ihanda mo ang sasakyan," utos niya sa intercom. Ang kanyang boses ay tila isang talim na kakatapos lang hasain. "Pupunta tayo sa gala." "Ma'am, delikado po. Maraming media doon, baka lalo kayong mapahiya," babala ni Ben sa kabilang linya. "Hindi ako pupunta doon para mapahiya, Ben," sagot ni Frida, habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. "Pupunta ako doon para bawiin ang akin, at para ipakita sa kanila na ang isang De Silva na itinapon nila ay ang siyang wawasak sa kumpanyang ipinagmamalaki nila." Habang binabaybay ng sasakyan ang kalsada patungo sa hotel, ang bawat ilaw ng lungsod na dumadaan sa bintana ay tila mga segundo ng isang bombang malapit ng sumabog. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, bawat pintig ay tila sumisigaw ng pangalan ng kanyang ina at ni Anika. Pagdating sa harap ng hotel, ang mga flash ng camera ay sumalubong sa kanya. Hindi siya nagtago. Lumabas siya ng sasakyan nang may nakataas na noo, ang bawat hakbang ay puno ng bigat at awtoridad. Ang mga gwardya sa pinto ay nag-alinlangan, ngunit bago pa man sila makakilos, ang malamig na tingin ni Frida ay napatigil sa kanila. Naglakad siya diretso sa ballroom. Ang malaking pinto ay bumukas, at sa isang sandali, ang musika at tawanan sa loob ay tila huminto. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan. Doon sa gitna ng karangyaan, nakatayo ang babaeng ibinalita nilang nagtatago sa hiya. Nakita ni Frida si Bianca sa gitna ng dance floor, suot ang mga hikaw. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang ngiti sa mga labi ni Bianca ay unti-unting naglaho na palitan ng isang bakas ng takot na pilit nitong itinatago. "Frida," bulalas ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kaba at pagkagulat. Hindi sumagot si Frida. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa stage kung nasaan si Doña Aurora. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hibla ng pasensya na napuputol. "Hanggang kailan mo kayang panindigan ang ninakaw mong dangal bago ka tuluyang malunod sa sarili mong kasinungalingan?" Tatahat. "Anong ginagawa ng babaeng yan dito, security? Bakit hinayaan ninyong makapasok ang isang kriminal?"
Ang boses ni Doña Aurora ay parang isang matalim na pito na bumasag sa katahimikan ng Grand Ballroom. Ang kanyang mga kamay na kanina ay maayos na nakapatong sa kanyang mamahaling clutch ay nanginginig na ngayon sa galit. Ngunit sa likod ng galit na iyon ay isang anino ng takot-takot na makita ng mga tao ang tunay na kulay ng pamilya de Silva. Hindi natinag si Frida. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ang bawat tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang pagbilang ng oras para sa kanyang mga kaaway. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang ilan ay naglalabas ng kanilang mga telepono upang i-record ang eksenang ito. Ang hiya na palaging iniingatan ni Aurora ay unti-unti nang nadudumihan sa harap ng maraming tao. Umalis ka na, Frida. Huwag mo nang hiyain ang sarili mo rito, bulong ni Mateo. Nang makalapit siya, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Frida upang kaladkarin ito palayo, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Hiyain ang sarili ko, ang mapait na tawa ni Frida ay umalingaw-ngaw sa ballroom. Mateo, ang huling taong dapat magsalita tungkol sa hiya ay ikaw. Narito ako para bawiin ang pag-aari ko. Isang bagay na kinuha ninyo nang walang pahintulot. Itinuro ni Frida ang kanyang daliri kay Bianca na ngayon ay nakatayo sa likod ni Mateo, pilit na nagtatago, ngunit hindi maalis ang tingin ng lahat sa kumikinang na mga hiyas sa kanyang tenga. Ang mga hikaw na yan, Bianca, saad ni Frida, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may dalang bigat ng isang hatol. Iyan ay pamanang galing sa aking ina. Hindi iyan nabibili ng kahit anong halaga ng pera, at lalong hindi iyan nararapat isuot ng isang babaeng walang dangal. Sinungaling sigaw ni Bianca, ang kanyang mukha ay namumula na sa kahihiyan. Ibinigay ito sa akin ni Tita Aurora bilang tanda ng pagtanggap niya sa akin sa pamilya. Lumingon si Frida kay Doña Aurora. Ang matanda ay tila estatwa na sa gitna ng stage, ang kanyang panga ay naninigas. Ibinigay mo, Aurora, ang isang bagay na ninakaw mo sa loob ng aking vault. Muling humakbang si Frida patungo sa kanila. Gusto niyo ba talagang malaman ng lahat kung paano niyo pinatatakbo ang pamilyang ito, kung paano niyo ginagamit ang pera ng iba para mapanatili ang inyong huwad na marangyang buhay? Tama na, sigaw ni Mateo. Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot niya nang mahigpit ang braso ni Frida at pilit itong hinila patungo sa isang madilim na hallway sa gilid ng ballroom, malayo sa mga mata ng mga tao. Sa loob ng madilim na sulok na yon, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang tugtog ng orchestra, mula sa labas hinarap ni Mateo si Frida nang may nanlilisik na mga mata. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Masyado ka nang nagmamarunong, Frida. Akala mo ba ay mananalo ka sa amin? Pagbabanta ni Mateo, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Isang tawag ko lang, hinding-hindi mo na makikita si Anika. I'll make sure she forgets you existed. I'll send her to a boarding school in Switzerland tomorrow morning, and you will never ever find her. Naramdaman ni Frida ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang pangalan ng kanyang anak ay tila isang punyal na itinusok sa kanyang puso. Ang lamig ng hallway ay tila pumasok sa kanyang mga buto. Huwag mong idadamay ang anak ko, Mateo, bulong ni Frida, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Kung ganon, umalis ka na rito. Ngayon din, madiing utos ni Mateo. Ibigay mo sa akin ang USB na hawak mo at baka pag-isipan ko pa kung hahayaan kitang makita si Anika sa huling pagkakataon. Napahawak si Frida sa kanyang bulsa kung saan nakatago ang USB ni Carlo. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Kung ibibigay niya ang USB, mawawala ang kanyang alaslaban sa kanila. Pero kung hindi, baka totoo ang banta ni Mateo tungkol sa kanyang anak. Sa gitna ng tensyon, isang tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig nila. Isang anino ang lumitaw sa hallway. Mateo, may problema tayo sa labas. Ang boses ni Bianca ay puno ng takot. Ang mga pulis, nandyan sila, at may dalang warrant para sa audit ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Lumingon siya kay Frida, pagkatapos ay kay Bianca. Ang takot na kanina ay kay Frida lang nararamdaman ay lumipat na sa kanya. Anong warrant? Imposible, sigaw ni Mateo. Ngunit hindi na sumagot si Bianca dahil ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos ay papalapit na sa kanilang kinaroroonan. Napatingin si Frida sa dulo ng hallway at nakita ang isang pamilyar na figura na kasama ng mga awtoridad. Si Attorney Carlo Velez. May hawak itong mga dokumento at may isang matamis ngunit nakakangilabot na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Frida. Anong ginagawa ng babaeng iyan dito, security? Bakit hinayaan ninyong makapasok ang isang kriminal?
Ang boses ni Doña Aurora ay parang isang matalim na pito na bumasag sa katahimikan ng Grand Ballroom. Ang kanyang mga kamay na kanina ay maayos na nakapatong sa kanyang mamahaling clutch ay nanginginig na ngayon sa galit. Ngunit sa likod ng galit na iyon ay isang anino ng takot-takot na makita ng mga tao ang tunay na kulay ng pamilya de Silva. Hindi natinag si Frida. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ang bawat tunog ng kanyang takong. Sa marmol na sahig ay tila isang pagbilang ng oras para sa kanyang mga kaaway. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng ilan ay naglalabas ng kanilang mga telepono upang i-record ang eksenang ito. Ang hiya na palaging iniingatan ni Aurora ay unti-unti nang nadudumihan sa harap ng maraming tao. Umalis ka na, Frida. Huwag mo nang hiyain ang sarili mo rito, bulong ni Mateo. Nang makalapit siya, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Frida upang kalad ka rin ito palayo, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Hiyain ang sarili ko, ang mapait na tawa ni Frida ay umalingaw-ngaw sa ballroom. Mateo, ang huling taong dapat magsalita tungkol sa hiya ay ikaw. Narito ako para bawiin ang pag-aari ko. Isang bagay na kinuha ninyo ng walang pahintulot. Itinuro ni Frida ang kanyang daliri kay Bianca na ngayon ay nakatayo sa likod ni Mateo, pilit na nagtatago ngunit hindi maalis ang tingin ng lahat sa kumikinang na mga hiyas sa kanyang tenga. Ang mga hikaw na yan, Bianca, saad ni Frida, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng isang hatol. Iyan ay pamanang galing sa aking ina. Hindi iyan nabibili ng kahit anong halaga ng pera, at lalong hindi iyan nararapat isuot ng isang babaeng walang dangal. Sinungaling sigaw ni Bianca, ang kanyang mukha ay namumula na sa kahihiyan. Ibinigay ito sa akin ni Tita Aurora bilang tanda ng pagtanggap niya sa akin sa pamilya. Lumingon si Frida kay Doña Aurora. Ang matanda ay tila estatwa na sa gitna ng stage, ang kanyang panga ay naninigas. Ibinigay mo, Aurora, ang isang bagay na ninakaw mo sa loob ng aking vault. Muling humakbang si Frida patungo sa kanila. Gusto niyo ba talagang malaman ng lahat kung paano niyo pinatatakbo ang pamilyang ito? Kung paano niyo ginagamit ang pera ng iba para mapanatili ang inyong huwad na marangyang buhay? Tama na, sigaw ni Mateo. Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot niya ng mahigpit ang braso ni Frida at pilit itong hinila patungo sa isang madilim na hallway sa gilid ng ballroom, malayo sa mga mata ng mga tao. Sa loob ng madilim na sulok na iyon, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang tugtog ng orchestra, mula sa labas hinarap ni Mateo si Frida nang may nanlilisik na mga mata. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Masyado ka nang nagmamarunong, Frida. Akala mo ba ay mananalo ka sa amin? Pagbabanta ni Mateo, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Isang tawag ko lang, hinding-hindi mo na makikita si Anika. I'll make sure she forgets you existed. I'll send her to a boarding school in Switzerland tomorrow morning and you will never ever find her. Naramdaman ni Frida ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang pangalan ng kanyang anak ay tila isang punyal na itinusok sa kanyang puso. Ang lamig ng hallway ay tila pumasok sa kanyang mga buto. Huwag mong idadamay ang anak ko, Mateo, bulong ni Frida, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Kung ganoon, umalis ka na rito. Ngayon din, madiing utos ni Mateo. Ibigay mo sa akin ang USB na hawak mo at baka pag-isipan ko pa kung hahayaan kitang makita si Anika sa huling pagkakataon. Napahawak si Frida sa kanyang bulsa kung saan nakatago ang USB ni Carlo. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Kung ibibigay niya ang USB, mawawala ang kanyang alas laban sa kanila. Pero kung hindi, baka totoo ang banta ni Mateo tungkol sa kanyang anak. Sa gitna ng tensyon, isang tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig nila. Isang anino ang lumitaw sa hallway. Mateo, may problema tayo sa labas. Ang boses ni Bianca ay puno ng takot. Ang mga pulis, nandyan sila. At may dalang warrant para sa audit ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Lumingon siya kay Frida, pagkatapos ay kay Bianca. Ang takot na kanina ay kay Frida lang nararamdaman ay lumipat na sa kanya. Anong warrant? Imposible, sigaw ni Mateo. Ngunit hindi na sumagot si Bianca dahil ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos ay papalapit na sa kanilang kinaroroonan. Napatingin si Frida sa dulo ng hallway at nakita ang isang pamilyar na figura na kasama ng mga awtoridad. Si Attorney Carlo Velez. May hawak itong mga dokumento at may isang matamis ngunit nakakangilabot na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Frida.
Huwag kang mag-alala, Frida. Tapos na ang paghihirap mo. Akin na ang USB, ako na ang bahalang maghain nito bilang ebidensya sa mga pulis. Ang boses ni Attorney Carlo Velez ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit sa gitna ng impyernong kinasasadlakan ni Frida. Sa madilim na hallway na iyon, habang nanginginig ang buong katawan ni Frida sa takot para sa kanyang anak, ang presensya ni Carlo ay tila ang tanging matatag na poste na maaari niyang kapitan. Dahan-dahang inabot ni Frida ang USB mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang sumagi sa palad ni Carlo, isang hawak na nagbigay sa kanya ng panandaliang kapanatagan. Sa isip ni Frida ito na ang katapusan ng kanyang kalbaryo. Ito na ang sandaling mababawi niya si Anika at mapapabagsak ang mga De Silva. Hindi niya napansin ang bahagyang pagkislap ng mata ni Carlo, isang ningning na hindi galing sa malasakit kundi sa tagumpay ng isang mga ngaso na nahuli na ang kanyang biktima. Salamat, Carlo. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko, pabulong na sabi ni Frida. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngunit nang mahawakan na ni Carlo ang USB, ang kanyang tindig ay biglang nagbago. Hindi siya naglakad patungo sa mga pulis na nasa labas. Sa halip, tumayo siya sa tabi ni Mateo at Doña Aurora na ngayon ay dahan-dahan nang lumalabas mula sa anino ng hallway nang may mga ngiting mapang-uyam. Salamat sa kooperasyon, Frida, wika ni Carlo, ang kanyang boses ay wala na ang tamis na kanina lang ay naroon. Pero mukhang nagkakamali ka. Ang mga pulis na nasa labas, hindi sila narito para kay Mateo. Narito sila para sa iyo. Naramdaman ni Frida ang biglang paghinto ng kanyang paghinga. Ang hangin sa hallway ay tila naging lason na sumasakal sa kanyang baga. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanghina hanggang sa mabitawan niya ang kanyang bag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw, isang malungkot na hudyat ng kanyang pagkatalo. Anong ibig mong sabihin? Halos hindi lumabas ang boses ni Frida. Ang USB na ito, itinaas ni Carlo ang maliit na gadget, ay naglalaman ng mga dokumentong nagpapatunay na ikaw, Frida De Silva, ang nagmanipula ng pondo ng pamilya para sa iyong sariling interes. Ipinasok ko na rito ang lahat ng ebidensya na magdidikit sa iyo sa krimen ng estafa at perjury. At ang warrant na dala nila, warrant of arrest mo iyon. Ang galing mong umakto, Carlo. Sabi ko na nga ba hindi ka bibigo sa akin, tumatawang sabi ni Doña Aurora habang lumalapit kay Frida. Ang matanda ay kumuha ng isang hakbang at muling hinarap ang manugang ng may matinding puot. Akala mo ba ay ganoon kami kadaling pabagsakin? Ang isang linta na katulad mo ay dapat lang na mabulok sa kulungan. Tumingin si Frida kay Mateo, naghahanap ng kahit katiting na awa, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin ng kanyang asawa at ang tawa ni Bianca na nakasandal sa balikat nito. Ang bawat tao sa harap niya ay tila naging mga dambuhalang halimaw na unti-unting lumalamon sa kanyang pag-asa. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat sakripisyo, bawat gabing hindi siya natulog para protektahan ang pamilyang ito, ay binaliktad laban sa kanya sa loob lamang ng ilang minuto. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ang kanyang tanging kaalyado ay siya palang pinakamatalik na kaaway. Bakit, Carlo? Bakit mo ito ginawa? Ang tanong ni Frida ay tila isang hikbi na hindi mailabas. Simpleng negosyo lang, Frida, sagot ni Carlo habang iniaabot ang USB kay Doña Aurora. Mas malaki ang maibibigay sa akin ng mga De Silva kaysa sa isang babaeng wala ng pangalan. At tungkol kay Anika, huwag kang mag-alala. Aalagaan siya ni Bianca bilang kanyang bagong ina. Ang huling pangungusap na iyon ay tila isang kidlat na tumama sa bungo ni Frida. Ang mundo ay nagsimulang umikot. Ang ingay ng mga yabag ng mga pulis na papalapit sa hallway ay tila mga tunog ng hatol ng kamatayan. Naramdaman ni Frida ang panlalamig ng kanyang mga paa at ang biglang pagdilim ng kanyang paningin. Paano mo mapagkakatiwalaan ang liwanag kung ang mismong bituin na sinusundan mo ay isa palang sulo na susunog sa iyong kinabukasan? Sa dulo ng hallway, nakita ni Frida ang mga posas na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang huling nakita, bago siya tuluyang malunod sa kawalan, ay ang mapanirang ngiti ni Carlo at ang malamig na mukha ni Doña Aurora. Posasan niyo na siya. Hindi namin kailangan ng isang magnanakaw at manloloko sa pamilyang ito. Siguraduhin ninyong hindi siya makakalapit sa anak ko. Ang boses ni Mateo ay parang isang hatol ng kamatayan na bumasag sa huling hibla ng pag-asa ni Frida.
Sa gitna ng madilim na hallway ng hotel, naramdaman ni Frida ang malamig na bakal na pumalibot sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pagkakandado ng posas ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, mas malakas pa sa tibok ng sarili niyang puso. Sa ibaba ng kanyang mga kamay, nakita ni Frida ang makukulay na beads ng bracelet na ginawa ni Anika para sa kanya noong nakaraang kaarawan niya. Ang mga mumurahing plastik na hiyas na iyon, na punong-puno ng pag-ibig ng isang bata, ay tila dinuduraan ngayon ng makinang at malamig na bakal ng awtoridad. Ang kaibahan ng dalawa ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang kanyang pagiging ina ay nakagapos na ngayon sa kanyang pagiging kriminal. Mateo, parang awa mo na. Alam mong hindi ko magagawa ang ibinibintang niyo pabulong na pagsusumamo ni Frida. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, bawat salitang lumalabas ay nag-iiwan ng sugat. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang pilit niyang tinitigalan. Huwag mong hayaang makita ako ni Anika na ganito. Too late, Frida. Anika is already here to see the truth about her mother. Nakangiting saad ni Bianca, habang lumalabas mula sa kabilang pinto, hawak-hawak ang kamay ng bata. Mama, bakit po kayo may ganyan sa kamay? Bakit po kayo hinahawakan ng mga pulis? Ang boses ni Anika ay puno ng takot at kalituhan. Ang maliliit nitong kamay ay nanginginig habang pilit na kumakawala sa hawak ni Bianca. Don't look, Anika baby. Your mama did something very, very bad. Kinupit niya ang pera na dapat ay para sa mga batang mahihirap malambing, ngunit nakakalason ang boses ni Bianca habang hinahaplos ang buhok ng bata. She's going to a place for bad people. Pero huwag kang mag-alala, I'm here to take care of you now. Hindi mama, hindi masamang tao si mama, sigaw ni Anika. Ang mga luha nito ay mabilis na pumatak sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Frida ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, tila ba may isang dambuhalang kamay na pumipigas sa kanyang puso hanggang sa ito ay madurog. Ang bawat hikbi ni Anika ay parang isang latigo na humahampas sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang takbuhin ang anak, gusto niyang yakapin ito, at sabihing lahat ay magiging maayos, ngunit ang bawat paggalaw niya ay pinipigilan ng mga pulis na nakahawak sa kanyang magkabilang braso. Dalhin niyo na siya sa labas. I don't want my daughter to witness this scandalous woman any longer, utos ni Mateo nang hindi man lang tinitingnan ng asawa. Kinaladkad si Frida palabas ng hotel. Ang marangyang lobby na kanina ay tahimik ay napuno na ngayon ng mga flash ng camera at mga reporter na tila mga buwayang naghihintay ng kanilang biktima. Ang hiya na palaging iniingatan ni Frida ay tuluyan ng niyurakan sa harap ng buong bansa. Mrs. De Silva, totoo bang ninakawan niyo ang sarili niyong pamilya? Sino ang lalaking kasabot niyo sa pagmanipula ng pondo ng foundation? Wala ba kayong konsensya na damayin ang inyong anak sa inyong mga ilegal na gawain? Ang mga tanong ay tila mga palasong tumatama sa kanya mula sa bawat direksyon. Yumuko si Frida, hinayaang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha, habang ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos uli. Ang bawat patak ay humahalo sa kanyang mga luha, tila nakikiramay sa kanyang pagbagsak. Isinakay siya sa loob ng police car. Bago isara ang pinto, nakita niya si Attorney Carlo Velez na nakatayo sa tabi ni Doña Aurora. Ang dalawa ay nagpalitan ng isang makahulugang tingin. Excellent work, Carlo. I knew your loyalty to the family would pay off, rinig niyang sabi ni Aurora bago tuluyang sumara ang pinto ng sasakyan. Para sa atin ito, tita. For the De Silva legacy, sagot ni Carlo nang may malamig na ngiti. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa hotel, tinitingnan ni Frida ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumalabo. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang masikip na kumot na sumasakal sa kanya. Sa isang sandali nawala ang lahat, ang kanyang tahanan, ang kanyang dangal, at ang pinaka-importante sa lahat, ang kanyang anak. Naramdaman ni Frida ang isang matinding lamig na nagmumula sa kanyang kalooban. Ang kanyang buong mundo ay gumuho na at ang tanging natira ay ang mga piraso ng kanyang pagkakatao na nakakalat sa putikan. Hanggang kailan mo kayang manatiling buo kung ang bawat piraso ng iyong mundo ay sadyang dinudurog ng mga kamay na dati mong hinahawakan? Walang bibisita sa iyo rito, Frida. Kinalimutan ka na ng mundo at mas lalo na ng anak mo. Ang boses ni Bianca ay tila isang malupit na bulong na bumasag sa katahimikan ng maliit at madilim na selda. Nakatayo siya sa labas ng mga rehas, suot ang isang mamahaling puting terno na tila kumikinang sa gitna ng dumi
at amoy ng kalawang sa loob ng istasyon ng pulis. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya habang pinagmamasdan ang hitsura ni Frida, ang babaeng dati ay tinitingala. Ngunit ngayon ay nakaupo sa malamig at sementadong sahig, gusot ang damit at may mga matang wala ng buhay. Dahan-dahang itinaas ni Frida ang kanyang paningin. Ang bawat paggalaw ng kanyang leeg ay tila isang pasakit. Ang katahimikan ni Frida ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang malalim na balon ng pait. Sa loob ng 10 taon, siya ang nagpakain sa pamilya De Silva, siya ang nag-ayos ng bawat gusot ng kanilang reputation, at siya ang nagbayad ng bawat utang na hindi nila kayang bayaran. Ngunit sa sandaling ito, ang tanging natitira sa kanya ay ang amoy ng disinfectant at ang malamig na simoy ng gabi na pumapasok sa maliit na bintanang may rehas. Hindi mo ako mapapaniwala, Bianca. Kilala ko ang anak ko, pabulong na sagot ni Frida. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Ang bawat salita ay nagiiwan ng hapdi sa kanyang tuyong lalamunan. Talaga, Anika calls me mommy na Frida. Sinabi ko sa kanya na nasa malayong lugar ka dahil hindi mo siya kayang mahalin. And guess what? Naniwala siya. Tumawa si Bianca. Ang tunog ng kanyang halakhak ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa pader ng selda. Enjoy your stay here. Ito ang nararapat sa mga taong akala ay sila ang laging tama. Nang makaalis si Bianca, ang tunog ng kanyang mga takong na humahampas sa sementadong sahig ay dahan-dahang naglaho na palitan ng isang nakabibinging katahimikan. Napasandal si Frida sa pader, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang yumanig. Hinawakan niya ang kanyang mga binti at ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod. Walang luhang lumabas dahil ang lahat ng luha niya ay tila natuyo na ng matinding galit. Isang matandang babaeng pulis, si Aling Nelia, ang dahan-dahang lumapit sa rehas. May dala itong isang plastik na baso ng tubig at isang pirasong tinapay. Ang tunog ng paglalagay ng baso sa maliit na siwang ng rehas ay ang tanging ingay na maririnig. Inom ka muna, Hija. Kilala kita, mahinang sabi ni Aling Nelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag. Ikaw ang Mrs. De Silva na nagbayad ng operasyon ng anak ko. 5 taon na ang nakalilipas mula sa foundation nyo. Hindi ako naniniwala na magagawa mo ang mga sinasabi nila sa balita. Napaangat ng ulo si Frida. Sa gitna ng dilim, ang munting kabutihang iyon ay tila isang kandilang nagbigay ng liwanag. Ang utang na loob ng matanda ay naging tanging pag-asa niya sa gabing iyon. Salamat, Aling Nelia, sagot ni Frida habang tinatanggap ang tubig. Hiha, may dapat kang malaman tungkol sa abogadong iyon, si Attorney Carlo. Lumapit pa ang matanda sa rehas at bumulong. Matagal na akong naninilbihan dito sa presinto. Noong namatay ang asawa ni Doña Aurora, 20 taon na ang nakalilipas, nakita ko ang abogadong iyon sa sementeryo. Hindi siya mukhang estranghero. Umiiyak siya sa harap ng puntod ni Don De Silva at narinig ko si Doña Aurora na tinawag siyang anak sa isang sulok. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Frida. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang magtagpi-tagpi sa kanyang isipan. Si Carlo ay hindi lang basta bayarang abogado. Siya ay isang De Silva, ang lihim na anak ng pamilya na binalak nilang gamitin upang ubusin ang lahat ng mayroon siya. Ang kanilang pagtataksil ay mas malalim at mas madugo kaysa sa inakala niya. Naramdaman ni Frida ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang panghihina ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Kung si Carlo ang kanilang alas, gagamitin niya ang lihim nito upang sunugin ang kanilang buong kaharian. Aling Nelia, kailangan ko ng tulong mo, saad ni Frida. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa gitna ng dilim ng selda. Kailangan kong makalabas dito, hindi para tumakas, kundi para harapin ang mga demonyong akala ay napatay na nila ako. Hanggang kailan mo kayang manatiling biktima kung ang bawat sugat na ibinigay nila ay naging isang mapa patungo sa kanilang sariling kapahamakan? Hindi ako lalabas dito bilang isang biktima, Aling Nelia. Lalabas ako bilang ang bagyong kakatok sa pintuan ng mga De Silva, at sa pagkakataong ito wala silang masisilungan. Ang boses ni Frida ay tila isang bakal, nakakatapos lang pandayin sa apoy, matigas, matalas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa tulong ng lihim na koneksyon ni Aling Nelia at ng isang tapat na abogadong matagal nang itinatago ni Frida para sa ganitong pagkakataon, ang kanyang pansamantalang kalayaan ay nakamit. Ang tunog ng pagbukas ng mabigat na rehas ay hindi naging hudyat ng kanyang paglaya, kundi ang simula ng kanyang pangangaso. Sa labas ng presinto, ang sikat ng araw ng Maynila ay tumama sa kanyang maputlang mukha.
Huminga siya ng malalim, nilalasap ang hanging may halong amoy ng usok at laya. Isang simpleng itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya sa kabilang kalsada. Pagpasok niya sa loob, ang pamilyar na mukha ni Ben ang sumalubong sa kanya. "Ma'am, ayos na po ang lahat. Nakasetup na ang bago nating safe house." Bungad ni Ben, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. "Pero ma'am, kailangan niyo munang magpahinga. Ilang araw kayong walang maayos na tulog." "Wala tayong oras para sa pahinga, Ben," sagot ni Frida, habang binubuksan ang kanyang laptop sa loob ng sasakyan. Ang bawat minutong lumilipas ay minutong naniniwala si Anika na iniwan ko siya. "Buksan mo ang files ng kumpanya ni Bianca. Gusto kong makita ang bawat utang na nakapangalan sa kanya." Habang binabaybay nila ang traffic sa EDSA, nakita ni Frida ang katotohanang matagal na niyang hinalata. Si Mateo, sa kanyang kawalang ingat at desperasyong mapanatili ang kanyang lifestyle, ay ginamit ang kumpanya ni Bianca bilang front para sa isang serye ng mga questionableng loans. Ang mga utang na ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso at ang lahat ng pirma ay kay Bianca. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Frida. Alam niya ang kahinaan ni Bianca, hindi ito pag-ibig, kundi ang takot na maghirap at ang pagkauhaw sa kapangyarihan. "Ipadala mo ito sa personal na email ni Bianca." Utos ni Frida. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-e-encrypt ng mga dokumento. "Ipakita mo sa kanya na ang lalaking inaakala niyang magbibigay sa kanya ng corona ay ang siyang magbabaon sa kanya sa habambuhay na utang. And Ben, make sure na matatanggap niya ito habang kasama niya si Mateo." Sa loob ng mansion, si Bianca ay kasalukuyang namimili ng mga bagong dekorasyon para sa master bedroom, habang si Mateo ay abala sa kanyang cellphone sa tabi nito. Ang tunog ng notification ng email sa telepono ni Bianca ay tila isang mahinang kalansing, ngunit sapat na iyon upang makuha ang kanyang atensyon. Habang binabasa ni Bianca ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang tablet na hawak niya ay dahan-dahang nadulas. Mula sa kanyang mga daliri, bumagsak sa malambot na carpet. Nang walang ingay, ngunit ang epekto sa kanyang isipan ay tila isang malakas na pagsabog. Tumingin si Bianca kay Mateo, ang lalaking nangako sa kanya ng lahat. Sa mga matang puno ng pagdududa, nakita niya si Mateo na tila may itinatago ring takot sa kanyang mga mata. Ang tiwala na kanina lang ay tila isang matatag na pader ay nagsimulang magkaroon ng malalalim na lamat. Mula sa malayo sa loob ng kanyang ligtas na silid, pinapanood ni Frida ang data traffic sa kanyang monitor. Nakita niya ang pagtaas ng palitan ng mensahe sa pagitan ng mga accounts ng mga De Silva. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Ngayon, panoorin nating ubusin ng mga anay ang sarili nilang bahay bulong ni Frida. Kinuha niya ang asul na scarf ni Anika at muli itong idinikit sa kanyang puso. "Kaunti na lang, anak. Kaunti na lang." Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang mensahe ang lumitaw sa screen ni Frida na hindi niya inaasahan. Isang picture ni Anika na umiiyak sa loob ng isang madilim na kwarto, at sa ibaba nito ay may nakasulat na, "Stop now or she pays the price." Napatigil ang paghinga ni Frida. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala nito, ngunit ang banta ay malinaw. Ang laban na ito ay naging mas madugo kaysa sa inakala niya. Nanginginig ang mga daliri ni Frida habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Ang bawat butil ng luhang nakita niya sa mga mata ni Anika sa litratong iyon ay tila isang patak ng asido na tumatagos sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang lahat ng gamit sa loob ng safe house, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Alam niyang ang emosyon ay isang luho na hindi niya kayang bayaran sa sandaling ito. Ben ay trace ang origin ng message na ito. Ngayon din ang boses ni Frida ay mababa, parang isang babala ng paparating na tsunami. "Sinusubukan ko, ma'am, pero gumagamit sila ng multiple layers ng VPN. Pero ang background ng litrato..." Tila familiar tugon ni Ben habang mabilis na pinapatakbo ang mga algorithm sa screen. Habang naghihintay, muling binuksan ni Frida ang surveillance camera sa loob ng mansion. Ang eksenang nakikita niya ay malayo sa marangyang katahimikan na dati niyang nakasanayan. Sa gitna ng sala, si Bianca ay nakatayo sa harap ni Mateo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. "You used me, Mateo. Akala ko ba ay ako ang reyna dito? Pero bakit ang lahat ng utang ng kumpanya mo sa akin nakapangalan?" Isinigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo
na humihiwa sa hangin. Hinablot niya ang isang mamahaling vase na gawa sa porcelain at marahas itong ibinagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanilang huwad na pag-ibig. Bianca, makinig ka muna. Ginawa ko lang yun para protektahan tayo. Si Frida ang may gawa nito, siya ang nagmamanipula ng mga accounts, sagot ni Mateo pilit na hinahawakan ang mga balikat ni Bianca, ngunit marahas siyang itinulak ng babae. Don't touch me with your lies. Hindi ako tanga, Mateo. Nakita ko ang mga pirma mo sa likod ng mga dokumentong ito. Pinirmahan mo ang pangalan ko habang tulog ako. Ang mga mata ni Bianca ay puno ng puot. I want out, Mateo. Bigyan mo ako ng sapat na pera para makaalis sa bansang ito, or sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy nating dalawa. Mula sa itaas ng hagdan, dahan-dahang bumaba si Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kawalan ng malay, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng hagdan. Tumahimik kayong dalawa. Maririnig kayo ng mga katulong, maririnig kayo ng mga kapitbahay, saway ni Aurora. Mateo, ayusin mo ang babaeng ito. At ikaw, Bianca, huwag kang magmalaki. Kung babagsak kami, sisiguraduhin kong ikaw ang unang makakatikim ng lupit ng batas. Ngunit hindi napansin ng mag-ina na si Attorney Carlo Velez ay nakatayo sa isang madilim na sulok ng hallway, nakikinig sa bawat salitang binitawan nila. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado. Para kay Carlo, ang pagguho ng pamilya de Silva ay hindi isang tragedya, kundi isang oportunidad. Bumalik ang atensyon ni Frida sa kanyang screen nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Nanay Isabel. Ma'am Frida! Narinig ko sila, pabulong na sabi ng matanda sa kabilang linya. Inilipat nila ang bata. Wala na siya sa kwarto niya. Dinala siya ni Carlo sa lumang library sa basement. Ma'am, natatakot ang bata. Iyak siya ng iyak. Naramdaman ni Frida ang paninigas ng kanyang panga. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nag-aalab na ngayon. Ang takot ay naglaho na palitan ng isang mapanganib na kalmado. Nanay Isabel, bantayan mo siya sa malayo. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na makakapukaw sa atensyon nila. Ben, ihanda ang sasakyan. Hindi na natin hihintayin ang bukas. Bago lumabas ng silid, kinuha ni Frida ang asul na scarf ni Anika. Inilapit niya ito sa kanyang ilong at naramdaman ang banayad na amoy ng vanilla, ang paboritong pabango ng kanyang anak. Yun ang kanyang golden moment, ang munting paalala na ang lahat ng sakit na nararanasan niya ay may katapusan, at ang katapusang iyon ay nagsisimula na ngayong gabi. Dahan-dahang lumabas si Frida sa safe house, ang bawat hakbang niya sa sementadong sahig ay tila isang tunog ng paparating na hatol. Habang bumabagtas sa dilim ng gabi, alam niyang ang huling alas ng mga de Silva ay ang kanyang anak, ngunit hindi nila alam na ang isang inang wala ng kinatatakutan ay ang pinakamapanganib na kaaway na makakaharap nila. Pagdating nila sa kanto, malapit sa mansion, nakita ni Frida ang isang pamilyar na sasakyan na nagmamadaling lumabas ng gate. Ang sasakyan ni Doña Aurora. Sundan mo ang sasakyang yon, Ben, utos ni Frida. Mukhang may balak tumakas ang matandang reyna. Ngunit habang sinusundan nila ang sasakyan, biglang may humarang na isa pang itim na van sa kanilang daraanan. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang mga lalaking naka-uniforme ng mga security personnel ng De Silva Group, ngunit may dala silang mga bagay na hindi para sa protection. Wala akong pakialam kung mamatay sa gutom ang batang iyan, basta masigurado mong hindi makukuha ni Frida ang mga dokumentong magpapabagsak sa atin. Ang mahalaga ay ang apelyido natin, hindi ang isang batang paslit na bunga ng isang pagkakamali. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa katahimikan ng gabi sa loob ng sasakyan ni Frida. Naririnig niya ang lahat sa pamamagitan ng maliit na listening device na itinanim ni Nanay Isabel sa loob ng sala ng mansion. Ang bawat salita ng kanyang biyanan ay tila isang patak ng kumukulong mantika sa kanyang balat, nag-iiwan ng mga sugat na hindi na kailanman maghihilom. Sa loob ng itim na van na humarang sa kanila, nakita ni Frida ang mga lalaking dahan-dahang lumalapit. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ni Frida ang isang malamig na pagtanggap sa bawat sakit. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buhal. Ang kanyang puso ay tila isang basong puno na ng lamat, isang pitik na lang ay tuluyan ng mawawasak. Ang miron ng mga bituin sa langit ay tila nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, nahihiyang saksihan ang kawalang hiyaan ng mga taong dati niyang itinuring na pamilya.
Hanggang saan ba ang dulo ng kasamaan ng isang taong ang tanging Diyos ay ang kanyang sariling dangal, Ben, huwag kang lalabas. Tawagan mo si Tia Ising. Sabihin mo sa kanya ang tsaa ay handa na para isilbi ang utos ni Frida ay tila isang pabulong na hatol. Sa loob ng ilang minuto, ang tahimik na subdivision na kinaroroonan ng mansyon ng mga De Silva ay nagsimulang magbago. Si Tia Ising, ang kinatatakutang marites ng buong barangay, ay hindi nag-aksaya ng panahon. Gamit ang kanyang malakas na boses at ang kanyang laging handang cellphone para sa Facebook Live, sinimulan niyang tawagin ang atensyon ng lahat ng mga kapitbahay at maging ng mga reporters na matagal na niyang kinitahan. Mga kapitbahay, halik kayo. Tingnan niyo itong mga De Silva na akala niyo ay napakalinis. Narito ang ebidensya ng kanilang mga utang at kung paano nila inaabuso ang sarili nilang manugang, at apo isinigaw ni Tia Ising habang itinuturo ang gate ng mansyon. Ang mga tao ay nagsimulang lumabas sa kalsada, may mga bitbit na telepono, kumukuha ng video at nag-aabang ng susunod na kabanata sa drama ng totoong buhay. Ang mga lalaking humarang sa sasakyan ni Frida ay napatigil. Hindi nila inaasahan ang biglang pagdating ng maraming tao. Ang takot na mapahiya sa social media ay mas matindi pa sa anumang banta ng armas. Dahan-dahan silang nagsibalikan sa loob ng van at mabilis na humarurot palayo, iniiwan si Frida sa gitna ng dumaraming tao. Frida, hiha, nandito kami, sigaw ni Tia Ising habang lumalapit sa sasakyan ni Frida. Ang matanda, bagaman kilala sa pagiging mapapel, ay may isang katangiang hindi matatawaran. Ayaw niya sa mga taong mapang-api sa kapwa babae. Huwag kang matakot. Nakabukas ang live ko. Buong Pilipinas ay nanonood ngayon. Hindi ka na nila pwedeng saktan ng patago. Isang matamis at masakit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Frida. Inilabas niya ang kanyang laptop at ini-upload ang huling batch ng mga dokumento sa isang public server. Ang bawat transaksyon, bawat utang sa songbak ni Aurora, at ang bawat panuloko ni Mateo ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo sa buong internet. Sa loob ng mansion, ang kaguluhan ay hindi mailalarawan. Nakita ni Frida sa kanyang surveillance monitor kung paano magwala si Bianca habang binabasa ang mga komento sa social media. Si Doña Aurora ay napaupo sa sofa, ang kanyang mukha ay tila isang basang papel na naglukot-lukot. Ang hiya na palaging itinatago ng matanda ay ibinulgar na ngayon sa harap ng libu-libong tao. Mateo, gawin mo ang lahat. Patayin mo ang internet. Paalisin mo ang mga taong iyan. Hiyaw ni Aurora, ang kanyang boses ay tila isang nasirang plaka. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga sirena ng pulis ay nagsimula ng marinig mula sa malayo. Ang mga awtoridad ay hindi na pwedeng magbulag-bulagan dahil sa dami ng mga saksi at sa pressure ng publiko. Dahan-dahang lumabas si Frida sa kanyang sasakyan. Naglakad siya patungo sa gate ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng mga flash ng camera. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingnan siya ng may pagdududa ay nagbibigay daan na ngayon nang may halo ng respeto at habag. Tia Ising, salamat, pabulong na sabi ni Frida habang hinahawakan ang kamay ng matanda. Ito ang kanyang golden moment, ang mapagtanto na sa gitna ng kanyang pinakamadilim na laban, ang mga taong inakala niyang kaaway dahil sa kanilang chismis ay siya palang magiging pinakamalakas niyang kalasag. Huminto si Frida sa harap ng malaking gate. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto ng mansion. Alam niyang nasa loob pa rin si Anika, at alam niyang ang huling laban ay hindi tungkol sa pera o reputasyon kundi tungkol sa pagbawi sa kanyang buhay. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Attorney Carlo Velez, hawak ang isang maliit na bata na iyak ng iyak. Ngunit hindi ito mukhang pagliligtas. Ang kamay ni Carlo ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Anika at may hawak itong isang dokumento na tila isang huling alas. Isang hakbang pa, Frida, at hinding-hindi mo na mahahawakan ang batang ito. Pirmahan mo ang waiver na ito, isuko mo ang lahat ng karapatan mo sa mansyon at sa escrow account, o sisiguraduhin kong sa malayo, kukunin ng batang ito ang kanyang huling hininga. Ang boses ni Attorney Carlo Velez ay hindi na ang malumanay na boses ng isang tagapagtanggol. Ito ay boses ng isang halimaw na tuluyan ng naghubad ng maskara. Sa gitna ng nagniningning na mga flash ng camera mula sa labas ng gate, at sa harap ng libu-libong taong nanonood sa livestream ni Tia Ising, hinawakan ni Carlo ang braso ni Anika ng mas mahigpit. Ang bawat hikbi ng bata ay tila isang patalim na humihiwa sa hangin, nagiiwan ng sugat sa bawat pusong nakikinig. Napatigil si Frida sa gitna ng driveway.
Ang ulan ay tumila na ngunit ang lamig na dulot ng banta ni Carlo ay mas matindi pa sa anumang bagyo. Tumingin siya kay Anika, ang kanyang buhay, ang kanyang dahilan kung bakit siya bumabangon sa bawat pagkakalugmok. Nakita niya ang takot sa mga mata ng anak, ang luhang humahalo sa dumi sa pisngi nito. Naramdaman ni Frida ang paninigas ng kanyang panga, ang kanyang puso ay tila isang bulkang malapit ng sumabog, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Ang isang alpha survivor ay hindi kumikilos ng padalos-dalos kapag ang pinakamahalagang hiyas niya ang nakataya. Akala mo ba, Carlo, ay hindi ko alam ang tunay mong pagkatao? Ang boses ni Frida ay mababa, tila isang kulog na nagbababadya mula sa malayo. Humakbang siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga mata ng abogado. Alam ko ang lihim niyo ni Doña Aurora. Alam ko na ikaw ang bunga ng kataksilan ni Don de Silva. Akala ni na Mateo at Aurora ay tinutulungan mo sila, pero ang totoo, plano mong ubusin ang lahat ng mayroon sila para sa sarili mo, di ba? Isang bulong-bulungan ang dumaan sa mga taong nasa labas ng gate. Ang boses ni Frida ay sapat na malakas upang marinig ng mga mikropono ng media. Nakita ni Frida kung paano nanlaki ang mga mata ni Mateo at kung paano napakapit sa kanyang dibdib si Doña Aurora. Ang katotohanang matagal nilang itinago ay ibinulgar na sa harap ng buong mundo. Anong sinasabi mo, Frida? Baliw ka na, sigaw ni Aurora, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagpakita ng kanyang pagkatalo. Huwag ka nang magpanggap, Aurora, muling humarap si Frida kay Carlo. Carlo, hawak ko ang DNA results na kinuha ko sa opisina mo. At hawak ko rin ang ebidensya na ikaw ang nagnanakaw sa accounts ni Mateo habang pinapalabas mong ako ang gumagawa nito. You're not a hero, Carlo. You're a scavenger. Nanginig ang kamay ni Carlo na may hawak na ballpen at dokumento. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Ang pagkapahiya niya sa harap ng media ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kredibilidad. Wala akong pakialam. Pirmahan mo ito, hiyaw ni Carlo, pilit na hinila si Anika palapit sa kanya. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, isang matandang figura ang lumabas mula sa likuran ni Carlo. Si Nanay Isabel. Bitbit ang isang mabigat na tray na gawa sa tanso, marahas itong ibinagsak ng matanda sa likod ng tuhod ni Carlo. Ang tunog ng pagtama ng metal sa buto ay naging hudyat ng pagbagsak ng abogado. Sa isang iglap, nawala ng balanse si Carlo at mabilis na kumawala si Anika. Anika, takbo, sigaw ni Frida. Tumakbo ang bata patungo sa kanyang ina. Sa gitna ng driveway, sa ilalim ng ilaw ng mga poste ng mansion, nagtagpo ang mag-ina. Niyakap ni Frida si Anika nang higit pa sa higpit, ang bawat patak ng luha niya ay dumidilig sa buhok ng anak. Ang init ng katawan ni Anika ang tanging kailangan ni Frida upang maramdamang muli siyang nabuhay. Nandito na si Mama, baby. Hinding-hindi ka na nila masasaktan, bulong ni Frida habang idinidikit ang kanyang pisngi sa pisngi ng bata. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling ang lahat ng yaman sa mundo ay naging walang halaga kumpara sa tibok ng puso ng kanyang anak na malaya na. Habang magkayakap ang dalawa, ang mga pulis ay mabilis na pumasok sa gate. Pinusasan nila si Carlo na pilit pang tumatayo at hinarap si Mateo at Doña Aurora na tila mga basang sisiw sa gitna ng kanilang sariling bakuran. Mateo de Silva, Doña Aurora de Silva, and Attorney Carlo Velez, you are all under arrest for child endangerment, financial fraud, and embezzlement, pahayag ng hepe ng pulisya. Hindi ito pwede. Akin ang mansion na ito. Ako ang reyna dito, pagsusumamo ni Aurora habang kinakaladkad siya ng mga babaeng pulis. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga kadena na nagpabigat sa kanyang bawat hakbang. Lumingon si Frida sa kanila, ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng galit kundi isang malamig na katarungan. Kinuha niya ang asul na folder mula sa kanyang sasakyan at itinaas ito sa harap ng lahat kasama ang dokumento ng sheriff. Mali ka, Aurora, saad ni Frida, ang bawat salita ay may dalang autoridad. Ang mansion na ito ay hindi na sa inyo. Althea Holdings, ang kumpanyang binuo ko, gamit ang aking sariling talino, at pawis ang siyang legal na nagmamay-ari ng bawat sulok ng lupang ito. Inilit na ito ng bangko dahil sa inyong mga utang at ako ang bumili nito sa bidding kaninang umaga. Tumingin si Frida kay Mateo, na ngayon ay nakatungo, hindi makatingin sa asawang binaliwala niya. Isang malalim na katahimikan ang namayani sa paligid. Ang mga marites sa labas ay natahimik sa matinding revelasyon. Ang babaeng itinapon nila ay ang siyang nagmamay-ari na ngayon ng kanilang buong mundo. Palabas na, Aurora. Palabas na, Mateo, huling sabi ni Frida.
Dahil sa pamamahay ko walang lugar ang mga traidor. Habang isinasakay ang mga De Silva sa police car, lumingon si Bianca sa paligid pilit na nagtatago sa anino, ngunit hinarang siya ng mga pulis dahil sa kanyang pagkakasangkot sa mga peking dokumento ni Mateo. Ang kanyang pangarap na maging reyna ay nagtapos sa isang madilim na selda. Naiwan si Frida sa tapat ng mansyon, hawak ang kamay ni Anika at kasama si Nanay Isabel. Tumingala siya sa malaking pinto ng bahay. Ang mansyon na dati ay kulungan ng kanyang kaluluwa ay magiging tahanan na ngayon ng kanyang kalayaan. Ngunit sa gitna ng tagumpay nakita ni Frida si Ben na papalapit sa kanya may hawak na tablet at may seryosong mukha. Ma'am, may nakita po kaming isa pang account. Hindi ito kay Carlo o kay Mateo. May isa pang taong kumikilos sa likod nila at ito ang taong nagpondo sa kanila simula pa noong una. Napakunot ang noo ni Frida. Ang akala niyang katapusan ay mayroon pa palang isang lihim na kabanata na kailangan niyang buksan. Iwan niyo ang lahat. Ang bawat piraso ng alikabok sa bahay na ito ay hindi na sa inyo. Maging ang mga damit na suot niyo, kung tutuusin ay utang niyo sa akin. Ang boses ni Frida ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay tila isang hatol na yelo na bumabaon sa pagkatao ni na Mateo at Doña Aurora. Nakatayo siya sa gitna ng grand foyer ng mansion ng kamay ni Anika ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Sa harap nila ang pamilyang dating naghari sa ilalim ng takot at pagmamayabang ay mukhang mga pulubing pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanilang dangal. Ang tunog ng mga yabag ng mga pulis na naglalabas ng mga huling kahon ng ebidensya ay ang taming musika sa pandinig ni Frida. Sa labas ng gate ang ingay ng mga usisero at ang liwanag ng mga flash ng camera ay tila isang pista ng kahihiyan para sa mga De Silva. Ang hiya na palaging kinatatakutan ni Doña Aurora ay tuluyan ng naging isang buhawi na lumamon sa kanya. Frida, parang awa mo na. Hindi ko kayang mabuhay sa labas. Saan kami pupunta? Ito ang buhay ko. Ang boses ni Aurora ay paos puno ng desperasyon habang nakakapit sa isang antik na plorera na tila ba ito ang huling salbabida sa isang lumulubog na barko. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng apoy ay wala na ngayong ningning, kundi ang takot sa kinabukasang wala ng silbi. Ang buhay mo, Aurora, ay binuo sa kasinungalingan at nakaw na yaman. Malamig na sagot ni Frida. Lumapit siya ng bahagya at dahan-dahang tinanggal ang kamay ng matanda mula sa plorera. Ang lugar na ito ay naging kulungan ko sa loob ng 10 taon. Ngayon malaya na ako. At kayo naman ang makakatikim ng rehas na nararapat sa inyo. Tumingin si Frida kay Mateo. Ang lalaking dati niyang minahal ay nakatayo sa gilid na kayuko ang ulo, ang mga kamay ay nasa loob na ng bakal na posas. Wala itong masabi. Ang bawat pagtatangka niyang tumingin kay Frida ay natutunaw sa tindi ng pagsisisi at kahihiyan. Mateo Cat, tawag ni Frida, ang kanyang boses ay may halong pait at awa. Sana ay nahanap mo ang kapayapaang hinahanap mo kay Bianca. Dahil sa loob ng selda ang tanging makakasama mo ay ang anino ng pamilyang sinira mo. I'm sorry, Frida, for everything. Pabulong na sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang hikbi na hindi na mailabas. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat luhang ibinagsak ni Frida, ang bawat gabing hindi siya natulog para ayusin ang mga utang ni Mateo, at ang bawat sakripisyo niya para kay Anika ay sapat ng kabayaran para sa sandaling ito. Habang kinakaladkad palabas ang mga De Silva, nakita ni Frida si Bianca na isinasakay rin sa isang hiwalay na police car. Ang babaeng nangarap na palitan siya ay wala nang suot na diamante kundi ang maduming t-shirt na suot nito sa gitna ng kaguluhan. Ang pangarap nitong marangyang buhay ay nagtapos sa isang rehas na bakal. Nang tuluyan ng magsara ang malaking gate ng mansyon at maglaho ang mga sirena ng pulis sa malayo ang katahimikan, ay bumalik sa loob ng tahanan. Isang katahimikang hindi na nakakasakal, kundi puno ng kalayaan. Lumapit si Ben, hawak pa rin ang kanyang tablet. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila may malalim na iniisip. Ma'am, bago po sila tuluyang dinala sa presinto, may nakuha kaming huling log sa computer ni Carlo. Ang taong nagpondo sa kanila, ang taong nagbigay ng pera para mabili ang mga peking ebidensya laban sa inyo, ay hindi isang De Silva. Napakunot ang noo ni Frida. Hinaplos niya ang buhok ni Anika habang tinitingnan ang screen na iniabot ni Ben. Ang pangalan sa screen ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang alaala.
Don Victoriano Alcacid pabulong na basa ni Frida. Ang karibal ni Don De Silva sa negosyo noon, bakit niya gagawin ito? Mukhang hindi lang ito tungkol sa pera, ma'am. Mukhang may mas malalim na lihim sa pagitan ng mga pamilya niyo na hindi niyo pa alam, dagdag ni Ben. Naramdaman ni Frida ang isang malamig na simoy ng hangin na pumasok mula sa bukas na bintana. Ang tagumpay niya ngayong gabi ay tila isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking laro. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Nanay Isabel, ihanda mo ang kwarto ni Anika. Saad ni Frida ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gusto kong magsimula ang unang gabi namin dito ng may kapayapaan. Bukas haharapin natin ang sinumang nagtatago sa likod ng tabing na ito. Binuhat ni Frida si Anika at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-angkin muli sa kanyang buhay. Sa itaas lumingon siya sa malaking salamin sa hallway. Nakita niya ang isang babaeng hindi nabasag, kundi isang babaeng nabuo muli mula sa apoy ng pagsubok. Hanggang kailan mo kayang manindigan sa gitna ng mga lihim na pilit kang ibinabaon sa limot at pamuthan? Ang mansionette ay hindi na libingan ng aking mga pangarap kundi ang duyan ng aking pagbabalik. Ang boses ni Frida ay tila isang banayad na kumpas ng konduktor sa gitna ng isang maayos na orkestra. Habang nakatayo sa balkonahe ng master bedroom, pinapanood niya ang paglubog ng araw sa abot tanaw ng Maynila. Ang hangin ay hindi na amoy lason at kasinungalingan. Sa halip ang bango ng mga sariwang bulaklak na itinanim ni Nanay Isabel sa hardin, ay humahalimuyak tila naglilinis sa bawat sulok ng mansion na dati ay puno ng pait. Sa loob ng silid wala na ang mga bakas ni Bianca at Mateo. Ang mga mamahaling kurtinang gawa sa pelos, na tila sumasakal sa liwanag, ay pinalitan ni Frida ng mga manipis na puting tela na sumasayaw sa bawat ihip ng hangin. Ang bawat piraso ng muebles na naging saksi sa kanyang paghihirap ay pinalitan o nilinis hindi para itago ang nakaraan, kundi para bigyang daan ang isang bagong simula. Mama look, ang ganda ng drawing ko para sa bagong room natin, masayang sigaw ni Anika habang tumatakbo patungo sa kanya. Hawak ng bata ang isang papel na may guhit ng isang malaking bahay, isang puno at 2 taong magkahawak kamay. Lumuhod si Frida at niyakap ang anak. Naramdaman niya ang malambot na buhok ni Anika sa kanyang pisngi at ang tibok ng puso nito na tila isang himig ng kaligtasan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling ang katahimikan ay hindi na nakakatakot kundi isang selyo ng kapayapaan. Kinuha ni Frida ang asul na scarf na naging tanging kasama niya sa dilim at dahan-dahang itinali ito sa buhok ni Anika, tila isang korona ng tagumpay. Napakaganda, baby. Dito tayo bubuo ng mga bagong alaala. Walang mananakit sa atin dito, bulong ni Frida, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Sa ibaba, isang simpleng hapunan ang inihanda ni Nanay Isabel. Hindi ito ang mga marangyang handaan na puno ng mga taong mapagpanggap, kundi isang salo-salo para sa mga taong nanatiling tapat. Kasama si Ben at ang iba pang mga kasambahay na bumalik sa mansyon. Ang tawanan ay umalingaw sa dining hall, isang tunog na 10 taon, na hindi narinig sa loob ng bahay na yon. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Ben kay Frida. May dala itong isang maliit na silver na tray, at sa ibabaw nito ay isang itim na sobre na may selyo ng isang pamilyar na logo, ang insignia ng mga Alcacid. Ma'am, iniwan po ito sa gate kaninang hapon. Walang pangalan ng nagpadala pero ang mensahe ay para sa inyo. Saad ni Ben, ang kanyang boses ay muling binalot ng pag-aalala. Dahan-dahang binuksan ni Frida ang sobre. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Sa loob ay may isang lumang litrato ang kanyang ina at isang lalaking kamukhang-kamukha ni Don Victoriano Alcacid, magkahawak kamay sa harap ng lumang mansion na ito noong hindi pa ito pag-ari ng mga De Silva. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Ito pa lang ang simula, Frida. Ang mansion na iyan ay hindi kailanman naging sa mga De Silva at lalong hindi sa iyo. Binabawi ko lang ang nararapat na sa akin. Nanlamig ang mga daliri ni Frida. Ang bawat salita ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Ang akala niyang katapusan ng kanyang laban ay isa lamang palang pintuan patungo sa isang mas malalim at mas madilim na lihim ng kanyang sariling pamilya. Tumingin si Frida sa kanyang anak na masayang kumakain sa tabi ni Nanay Isabel. Ang kanyang puso ay muling kumabog ng mabilis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot.
Ito ay dahil sa panibagong determinasyon. Kung mayroon pang aninong nagtatago sa dilim na nagbabantang sirain ang kanyang bagong mundong binuo, hinding-hindi niya ito hahayaang manalo. Lumingon siya sa malaking salamin sa dulo ng hall. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang asawang itinapon. Siya ang reyna ng kanyang sariling tadhana at handa siyang makipagdigma kahit sa sarili niyang nakaraan para sa kinabukasan ng kanyang anak. Dahan-dahang kinuha ni Frida ang lighter sa ibabaw ng lamesa. Sinunog niya ang sulat sa harap ni Ben. Ang apoy ay dahan-dahang lumamon sa mga salita ni Victoriano hanggang sa maging abo na lamang ito sa ibabaw ng tray. Sabihin mo sa kanila, Ben, saad ni Frida ang kanyang boses, ay tila isang talim na kakatapos lang hasain. Hindi ako natatakot sa mga anino. Kung gusto nilang bawiin ang bahay na ito, kailangan muna nilang dumaan sa akin. Hanggang kailan mo kayang ipaglaban ang isang tahanang binuo sa ibabaw ng mga lihim na hindi mo palubos na nauunawaan? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang naghuhugas sa mga pilat ng nakaraan. Ang mansyon ng mga De Silva na ngayon ay kilala na sa tawag na Casa Althea ay hindi na ang madilim at nakakasakal na palasyo ng kasinungalingan. Sa bawat sulok nito ang liwanag ng umaga ay malayang nakakapasok, nagbibigay ng init sa mga puting dingding at sa mga halamang masayang sumasayaw sa ihip ng hangin. Nakatayo si Frida sa harap ng salamin, suot ang isang simpleng asul na dress. Wala na ang mabibigat na alahas na dati ay tila mga kadenang nagpapabigat sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng mga pinagdaanang hirap, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot. Ito ay mga mata ng isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng pagkaduwag ng iba. Ma'am Frida, handa na po ang sasakyan. Hinihintay na po kayo sa foundation bungad ni Nanay Isabel na ngayon ay maayos na ang kalusugan at masayang naninilbihan bilang katiwala ng bahay. Salamat, Nanay Isabel. Si Anika, tanong ni Frida habang isinusuot ang kanyang relo. Nasa hardin po tinutulungan si Ben na magdilig ng mga bulaklak. Napakasigla ng batang iyon, tila nakalimutan na ang mga gabing umiiyak siya sa dilim na kangiting sagot ng matanda. Bago umalis, sumulyap si Frida sa isang maliit na dyaryo sa ibabaw ng lamesa. Sa isang sulok ng balita, nabasa niya ang tungkol sa huling hatol sa mga De Silva. Si Mateo ay nananatili sa loob ng pambansang bilangguan, unti-unti nang nililimot ng lipunang dati ay kanyang pinaghaharian. Si Bianca naman, matapos mabigo sa lahat ng kanyang mga apela, ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa correctional. Ngunit ang pinakamasakit na balita ay kay Doña Aurora. Ang dating makapangyarihang matanda ay kasalukuyang nasa isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip, paulit-ulit na tinatawag ang isang anak na hindi kailanman naging kanya sa mata ng batas. Naramdaman ni Frida ang isang matinding bugso ng emosyon, hindi galit, kundi isang malalim na habag. Ang karma ay hindi palaging dumarating sa anyo ng kidlat. Madalas ito ay ang katahimikan ng pagiging mag-isa at ang bigat ng sariling konsensya. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay ang kalsada patungo sa kanyang bagong proyekto para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, napaisip si Frida sa tatlong mahahalagang tanong na nagpabago sa kanyang buhay. Una, nahanap na ba niya ang kapatawaran? Pinatawad na ni Frida ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pananatili nang matagal sa isang relasyong umubos sa kanya. Hindi niya pinatawad ang krimen ni Mateo, ngunit hinayaan na niyang ang batas at ang tadhana ang humawak sa kanila. Ang pagpapatawad sa sarili ang naging susi ng kanyang paglaya. Pangalawa, meron na ba siyang kapayapaan? Oo, ang kapayapaan para kay Frida ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang kakayahang yakapin ang kanyang anak gabi-gabi nang walang takot na may kukuha rito. Ang kapayapaan ay ang malaman na ang kanyang dangal ay hindi na nakadepende sa isang apelyido, kundi sa kanyang sariling kakanyahan. Pangatlo, anong aral ang iwan niya sa mundo? Ang aral na ang bawat babae ay may kakayahang maging isang arkitekto ng sarili niyang kaligtasan. Na ang pagiging martyr ay hindi isang virtue kung ito ay nagiging daan sa sariling pagkawasak. Ang tunay na lakas ay nasa pagtayo mula sa abo at pagbuo ng isang imperyo mula sa mga batong ibinato sa iyo ng iba. Pagdating sa foundation, sinalubong si Frida ng mga ngiti ng mga kababaihang untuntiring bumabangon.
Habang nakikipag-usap sa kanila, naramdaman ni Frida ang isang pamilyar na presensya sa di kalayuan. Isang matandang lalaki, ang nakatayo sa ilalim ng puno nakatingin sa kanya si Don Victoriano Alcacid. Hindi ito lumapit, tumango lamang ito at dahan-dahang tumalikod. Alam ni Frida na ang lihim ng kanyang ina at ni Victoriano ay nananatiling isang hamon para sa hinaharap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Ang bawat pahina ng kanyang buhay ay siya na ang sumusulat at walang sino mang anino ang makakapigil sa liwanag na kanyang itinataguyod. Huminga ng malalim si Frida, nilalasap ang hanging may halong pag-asa at bagong simula. Ang kwento ng kanyang paghihiganti ay natapos na at ang kwento ng kanyang tunay na pamumuhay ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat ihip ng hangin sa balkonahe ng Casa Althea, ramdam natin ang paglaya ni Frida at ang mahigpit na yakap ng kanyang anak na si Anika. Tapos na ang gabi ng pagtitiis. Ang sikat ng araw ay narito na para magbigay ng bagong liwanag sa kanilang buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Aminin ko, habang isinusulat ko ang bahaging iyon sa anibersaryo kung saan itinapon ni Mateo ang dangal ni Frida sa harap ng maraming tao, kumirot ang aking puso. Naalala ko ang napakaraming kababaihan sa totoong buhay na nakakaranas ng ganitong uri ng pagkakanulo at sakit. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang libangan. Ito ay isang pagkilala sa bawat alpha survivor na patuloy na lumalaban at naninindigan sa kabila ng lahat ng dagok. Ang asul na scarf ni Frida ay tila ating sariling pagkatao. Maaaring mabahiran ito ng dumi dahil sa putik na ibinato ng iba, ngunit gaya ng ginawa ni Frida, tayo ang may kapangyarihang linisin ito at isuot muli bilang isang korona ng ating tagumpay. Hindi tayo tinutukoy ng ating mga sugat, kundi ng kung paano tayo bumabangon mula sa ating pagkakadapa. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko kayong tanungin, kung kayo ang nasa kalagayan ni Frida, kaya nyo rin bang magpatawad sa sarili at simulan ang buhay nang wala ng puwang ang paghihiganti? Nasaan po kayo ngayon? Habang pinapakinggan ang kwentong ito, marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, nagtitiklop ng damit, o baka nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Ibahagi nyo naman sa amin ang inyong ginagawa sa comment section. Huwag din po nating kalimutang i-like at i-share ang audio na ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapalakas. Dito palagi kaming nakahandang makinig sa inyong mga kwento. Manatili po tayong matatag at patuloy na maglakad ng may nakataas na noo. Hanggang sa muling pagkikita sa ating susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Pamagat ng kwento, ang Reynang Muling Nabuo. Ang paghihiganti ni Frida. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe.